Eto, side to nung panahon natin. Kung hindi mo kailangan ng trabaho, huwag kang mag-apply. Pag pinasa Diyos ko, magugustuhan ko ba yung sagot niya? Alam mo minsan, yung word na anxiety, fear, I think madaming tao ngayon na ganun yung nangyayari. Nagkakaroon sila ng anxiety and fear. Kasi, naisip ko siya this past few days dahil na isa na din doon yung nilaunch natin yung website, na yung Shopee, yung TikTok, lahat yan, naka-on sila. So, yung benta is kalat. Kasi dati, nasa Shopee lang, di ba? So, dahil kinalat na natin kung saan sila pwede mag-check out, yung feeling natin is wala masyadong benta. In reality, meron naman talaga. Tapos parang nagkakaroon ka ng anxiety kasi alam mo makikilala mo yung sarili mo. Ang anxiety and fear mo is yun yung pinakaayaw mong mangyari. For example, ayaw natin dumating sa point na wala tayong benta. So parang ako, mas nagiging close ako kay God kasi mas sinusumbong ko sa Kanya na nagkakaroon ako ng fear, nagkakaroon ako ng anxiety. Kasi usually nga, kapag nagkakaroon ka ng ganyang klaseng fear, parang tinitempt ka Diba? Tinitempt ka ni Satan na wag mo na ituloy, wag mo na gawin lahat yan. Diba? Kasi wala mangyayari sa'yo So parang nilalabanan mo yun. Kahit ang hirap sa loob mo, kahit nakakatakot, parang wala Kailangan mo lang talagang ituloy. The more kasi na ina-ask mo yung guidance niya, yung siya, tinatawag mo siya, mas nagiging mahirap yung situation. The more na nagpe-pray ka at naniniwala ka at pinapasa Diyos mo, mas nagiging mahirap ang situation. Kaya, nag-give in ang mga tao sa temptation. So, akala ng mga tao, hindi sila guided, hindi sila mahal ng Diyos. Oo. Alam mo yun, hindi ka nakikita ng Diyos. Kasi pag nagpe-pray ka, Lord, sana ganito, ganyan, guide mo ako, ganyan. Pag mas nagiging mahirap yung situation na meron ka, ibig sabihin, narinig niya yung problem. Ngayon, gaano mo ako kakailangan, gaano kalakas yung faith mo para sabay nating lutasin yung problem mo. Tama. Diba? So, yun nga, kaya madami natitempt. Siguro ang ganda na din dahil napapalapit ka sa Diyos. Pero maraming tao lang talaga na pwedeng ma-misinterpret nila yung bakit ganito nangyayari. Lagi ako nagdadasal. Nagsisimba ako every week. Diba? Sobrang ino-honor ko siya, sobrang pinipraise ko siya, pero bakit ganito? Alam mo yung kino-question na nila yung Diyos dahil nga hindi nila makuha yung gusto nila or yung hinihiling nila. Kasi gusto nila instant. Sa panahon ngayon kasi, pag nagdasal ka, parang akala nila instant na gagalaw ang Diyos, instant na bibigay niya yan Pero syempre titignan niya kung karapat-dapat ka na ibigay yan sa'yo. Tama. Diba? Hihingi ka ng milyon, gusto mo ng maraming benta, pero wala kang ginagawa. Tama. Gusto mo ng may tao magmamahal sa'yo, pero hindi mo maayos sarili mo kasi cheater ka. So, paano bibigay yan? Meron pa. Gusto mo ng maayos na buhay, hindi mo maiwan yung parang naranasan natin sa mga past experiences natin. Parang din sa'yo. Gusto mo ng maayos na buhay, gusto mo maging okay ka, gusto mo mapunta sa tamang tao kasi hindi ka naman talaga inaalagaan ng taong meron ka. Pero paano nga mag-start ibigay yan sa'yo kung hindi mo din iiwan? Paano papasok yung tamang tao kung hindi mo din naman siya iiwan? Pero yun nga, yung parang lagi natin sinasabi, even sa TikTok paper, wala namang maling tao Walang mali. Hindi lang talaga ready at hindi lang talaga willing yung partner mo ngayon na magbago para sa'yo. Kasi hindi ka niya ganun kamahal. Yun yung sad doon. Na-realize ko yun Anong nag-end up kami nung ex ko. Feeling ko ako talaga yung mali. Feeling ko sa akin yung mali all throughout. Pero nung naging okay ako, tas kasi naging tayo, ay wala pala sa akin. Baka nasa kanya nga. Ibig sabihin, hindi pa niya nami-meet yung right na tao para magbago siya. Kasi pag na-meet niya na yun, automatic lahat, landslide yan, magbabago ka. Pero ang nakakatakot doon, nagbago ka, yung na-meet mo ba is ganun din ba? Or magsiswitch lang yan. Yun ang yung nakakatakot doon. Nakaka-anxiety nga yung buhay. Pero in reality kasi kailangan mo lang talagang lumaban. Madami, pag-ibig nga lang yan diba? Marami pang pwedeng maging problem. Pwedeng financial, pwedeng family, pwedeng friends, pwedeng self mo, pwedeng yung mental mo, diba? Ang dami, work mo. Pero at the end of the day, kailangan mo lang talagang lumaban Ang sad lang na kasi yung ibang tao sumusuko. Ang sad lang kasi yung ibang tao nag-give in. Ayaw nila magdasal. Mahirap talaga maging malapit sa Kanya. Kasi kailangan mo i-prove yung worth mo Kaya diba, sabi ko sa'yo nun, natatakot ako na ipasa Diyos lahat kaya gusto mo naman para wala ka ng burden. Pero kasi, ang tanong dun dahil tao lang ako, what if pag pinasa Diyos ko, magugustuhan ko ba yung sagot niya? Hindi ako takot Alam mo ba, yung pinapanood ko, si Canboy, yung sinabi mo yan, ang sabi niya, si Satan daw ang nagbubulong yan sa'yo. Matakot ka na ipasa Diyos talaga kasi talagang gagawin niyang walang hiya. Miserable yung buhay mo. Yun yung
yung mismo sinabi niya. Kaya daw kapag ganyan, may mga fears ka, may mga anxiety ka, sabi niya, I rebuke you, Satan. Yun yung sabi niya, I rebuke you, hindi kita tinatanggap sa buhay ko, umalis ka. Kasi yung mga thoughts daw na yan, yung mga dark, deep thoughts na daw yan, na negative, si Satan daw yan, finifeed daw niya sa atin yan. Kasi totoo naman, mas madali naman talaga na wala kang ginagawa. Diba? Mas madali naman talaga na wala kang pakialam. Diba? Pero hindi ka mag-grow as a person. Ungodly siya, kumbaga. Diba? Kaya, yan talaga yung sinabi mo yan. Yun yung sinasabi ko na anxiety and fear. Natatakot tayo ipasa Diyos lahat, pero naghiling tayo ng hiling sa Kanya for betterment ng life. Paano ko ibibigay? Hindi mo nga ako pinagkakatiwalaan. Parang sinabi mo, nag-hire tayo si Bel, pero mina-micromanage natin. Diba? So parang, ano pang point? Ano pang point kumuha ka? Ano pang point nagdasal ka? So parang ako, pumapasok din yan sa isip ko paminsan-minsan. Pero naalala ko palagi yung una kitang nakilala. Pinasa Diyos ko lahat. Bumagsak lahat ng meron ako. Pera, sarili ko. Pero after nun, nag-flow lahat. Nagkaroon ng balay, na-meet natin si Bel, dumami yung mga aso, naging better tayo, nag-uusap tayo, naging okay ako, diba? Ang daming improvement na naganap. Dahil lang sa isang prayer na yun. Gusto ko lang maging masaya. Ikaw na ang bahala. So, Nakakatakot, no? Pero, Sinabi mo na ba yung Bel sa prayer mo? Lord, ikaw nang bahala. Nung nag-hire tayo, no? Right moment. yes, Talaga. Kasi nag-antay tayo 1 taon. 1 taon, oo. Saktong 1 taon. Pumasok si Bel. Taon, no? Kasi hindi na tayo believer ng ng mga taong magiging employee mo na mamahalin yung ginagawa mo. Mamahalin din nila. Or na pagmamahal mo sa ginagawa mo. Nakita ko nga yung post niyo na yun, ma'am. Wala pang 1 minuto eh. Seconds pa lang. Wow. Diba? Tapos, parang sinabi ko, mag-a-apply ako dito. Sunod-sunod na pati si Lara. Nag-send din siya ng screenshot. Sabi niya, mag-apply ka dito. Sabi niya. Bago pa niya sabihin yan, nakapag-send na ako ng resume sa Gmail. Tapos, ang mapanlin lang pa dun, di ba minsan, tao ka lang, na-judge mo pa. Oo. Kasi yung ano mo nun, Bel, yung DP mo, bitchy. Basta yung DP mo ron, bitchy, yung mukha parang ang taray nito, parang hindi mo siya Kasi mapipave. kaya nung time na yun, ma'am, papalit-palit ako ng ng mga profile. Kasi hindi nga kaaya-aya yung mga Oo. picture ko. Parang bitchy yung Sabi ko, profile mo nun. Nagpalit pa ako dun eh. Total, Burmans naman na. Ang pinalit kong picture ko, yung Christmas tree yung likod. Oo. September yun. Oo. Kaya, inano ko talaga, pinalitan ko ng mas, demure. Pero grabe yun, no? Dalawa lang sila, pero nahirapan pa tayo. No? Kaya nga ang ganda kapag pinasa Diyos mo. Alam mo, Bel, araw-araw ganito usapan namin. Tulad kagabi bago matulog. Bago matulog, Kahit nagising ka tayo ng madaling araw, di ba? alas 5, Di ba? Para lang magpusa. Hindi kaya tulog, ma? Natulog kami na mga 11:30, magte-12 na ako. Tapos nagising kami kasi pinalabas namin yung mga aso, umihi sila. Tapos, may napag-usapan kami na about God din. Pero everyday, nararamdaman namin na ang bigat-bigat, parang hirap. Kasi ang daming struggle eh. Talaga, itetest ka niya. Sobrang itetest ka niya, pero sige lang. Pero pag pinag-uusapan natin siya, parang nawawala nga yung yung kaba mo. Kasi may mga situations na wala ka nang magagawa eh. May mga masosolve ka. Pero pinaka-ano lang talaga doon kung paano ka lang talaga magre-react. Ikaw as a person, ikaw na nandun sa situation, paano ka lang talaga magre-react. Mag-iiwan ka ba ng scar doon sa pag-iiwanan mo? Magmamark ka ba ng something, either positive or negative? Nasa sayo na yan. Kung anong path ang iti-take mo. Pero either way, para sa akin, lahat ng anxiety, ng fears and worries, lahat yan dahil sa demonyo. Lahat yan tinitempt ka para hindi mo gawin yung mga bagay na yun. Para matakot ka lang forever. Hindi ka maging risk taker. Dapat kasi, ipapaubayan mo lang talaga, di ba? Sabi dito, ngayon yung sabihin na hirap kayo maghanap ng work role. We opened our doors, scheduled the interview, prepared everything, tapos dahil lang may slight delay, biglang walk out. Ganito ba talaga ka-fragile ng applicants ngayon? You say mahirap maghanap ng trabaho, but where's the patience, the professionalism, the hunger for the role? If a few minutes of waiting is too much, what about actual work pressure? Honest question, red flag na ba agad to or re-replyan ko pa? Hi, Jella, where are I'm in the meeting room A already. Thanks. Sabi nung applicant, hello po, I left na po around 8:45 because the interview is scheduled at 7:30 a.m. po kanina. Sorry po, I will not proceed with the interview anymore. To
two sides ng coin eh, no? Two sides. Kung paihiralin natin yung tayo yung naghahanap ng work before, Wala kang right magganyan. yes, wala ka talagang right na magsabi or magreklamo kung ikaw yung naghahanap. Kasi sa totoo lang, wala ka pang napapatunayan. Tama. Diba? Ikaw yung nangangailangan, ikaw yung mag-antay. Oo. Parang ganun yung sa naghahanap ng work. Oo. And yun yung era natin before. Yes. Nung panahon natin, nung medyo bata-bata pa tayo. Tsaka mas eager kasi tayo eh. Yung panahon kasi natin dati, mas walang reklamo. Talagang pupuntahan mo bawat interview kasi kailangan mo yung work. Kahit matagal, mag-aantay ka kasi hindi lang naman ikaw yung inaasikaso nila. Sa panahon ngayon, sinasabi nila, kung nagsabi kayo ng oras, dapat sundin nyo. Asan din yung professionalism din ninyo. Na hindi ko na siya maiintindihan kasi hindi na ako yung nandoon sa ganung posisyon. Depende kasi yan sa company. Yung company ba na yun, parang yun nag-apply ako sa isang company. Under siya ng Rustans. So, madaming nag-a-apply kasi stable company ang Rustans eh. So, meaning, lifetime magkaka-work sila. Mhm. Diba? Which is yun yung gusto ng mga tao na mga nag-a-apply eh. Stability, kumbaga. Ngayon, yung applicants, Bobby, sa same role na kinukuha ko, nasa 50 ata kami. So, ngayon, ang sabi, kailangan 8 a.m. on the dot, nandun ka na dapat. Nandun ako ng 7 a.m. kasi I have to. Kasi madaming tao. 'Di ba? So, nag-start talaga siya ng 8 a.m. pero nag-antay ako. Nakausap na ako ng HR mga around 11. So, imagine mo 7 a.m. nandun na ako, 11, dun pa lang ako nakausap. Bakit? Kasi nga, maraming nag-a-apply. Nung panahon na yun, kailangan ko ng work. Kasi kaya ako naghahanap ng work. So, bakit ako mag-iinarte na kesyo ganyan, kesyo ganun? Na isang oras lang yun, no? Isang oras lang yan sa inantay ko. Alam ko, magkaiba. Pero, hindi ibig sabihin nun, entitled ka na para sabihin na isang oras akong nag-antay. Hindi sinasabi ko na dapat alam din ng mga bata ngayon na ang buhay is unfair. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na dapat fair. Tinatanong nyo kung bakit hindi ako professional. Ba't kayo? Professional ba kayo? Parang gano'n na pinag-antay mo, ako, parang gano'n. Parang, sino ka ba? Kaya Pinapatunayan ka ba? Kaya ka nag-apply, di ba? Kasi kailangan mo yung work. Kaya nga. For example, kung nung time na tayo yung naghahanap ng employee at lahat sila ng mga nagpasa sa atin is pumunta. Siyempre, mag-aantay si Bel. Alangan naman lahat kayo. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Okay, class. Okay, ito ang tanong. Sasagutin mo? Okay, what's your name and what can you do? Di Naging ba? klase na. Siyempre, may mga itatanong ka na hindi pwedeng marinig ng iba. Kaya nga. Diba? Kasi doon nakasalalay eh. Kung tatanggapin ka ba o hindi. Hindi Kaya naman nga. siya pwedeng as a class. Hindi naman yun exam. Yun na nga yun eh. Kaya nga two sides siya ng isang coin eh. Ito, side to nung panahon natin. Oo. Kumbaga, hindi naman tayo pabor doon sa HR, pero dahil yun yung naramdaman natin, na-experience natin, doon tayo magko-comment. Ang akin lang, kung hindi mo kailangan ng trabaho, huwag kang mag-apply. Kasi yung oras na nandun yung HR, importante yun sa ibang tao. Nagigets ba? Pero yung time slot na yun, nakalagay siya sa'yo. Pero, pinili mong ganyan. Sa akin lang sa point of view ko lang, kung hindi mo kailangan ng trabaho, huwag kang mag-apply. Huwag kang mamerwisyo ng tao. Or, kailangan mo, mag-antay ka. Oo, kasi lahat ng bagay kailangan mong paghirapan.